buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Mga Taning at Palugit. Mahirap tanggapin ang anumang taning o deadline. Kahit deadline sa mga proyekto ko minsan, deadline sa report, lalo kung deadline ng buhay. Kuminsan nakakabalita tayo na may pasyenteng tinataningan ng doktor, ganitong haba na lang ang buhay mo, ganito ka na lang kahaba ang kagalingan dahil mayroong kakaramdaman. At ito ay mahirap tanggapin. Ikinalulungkot, pinagdadalamhati ng marami. At nagkakaroon ng depression yung pasyente o yung mga nagmamahal sa pasyente. Ano ang inyong gagawin? Ano ang pwedeng gawin kung ang buhay natin o buhay ng mahal natin ay mataningan? Ito ang pamagat ng ating pag-aaral, mga taning at palugit, deadlines and extensions. Salamat Panginoon dahil hawak niyo po ang aming buhay at hawak niyo ang buhay ng mga mahal namin. Sa sandaling ito, humihingi kami ng karunungan upang magkaroon kami ng espiritual na kaliwanagan tungkol sa pagharap sa mga taning o deadlines ng buhay. At nawa Panginoon ang iyong karunungan ang magbigay sa amin ng matibay na pananalig, payapang kalooban at tamang mga kilos sa aming pamumuhay. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan at ngayon puspusin niyo kami ng banal na Espiritu para maabot, maunawa namin ang inyong katuruan. At sa sandaling ito, payapain niyo po ang aming loob, patalinuhin kami, at bigyan kami ng kakayanan na magtuon ng pansin sa inyong salita lamang at hindi sa kung ano-ano mga panggugulo sa aming mga isip. Iniwawaksin namin ang anumang mga kabalisahan at kami ay sumisilong sa iyong pag-ibig, sa iyong pagmamahal. Panginoon, kayo po ang siyang mangusap. Gamitin niyo ang inyong lingkod na tungtungan ng inyong paa. Daluyan ang inyong mga pangungusap tungo sa puso ng bawat isa. At sa lahat ng ito, mataas ang inyong pangalan at kami naman lalong magkaroon ng kaliwanagan. Nagpupuri kami, nagpapasalamat, dumadalangin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Sasariwain po natin ang kasaysayan sa 2 Hari 20, kung saan si Haring Ezekias ay tinaningan ng buhay. Babasahin natin mula sa Ang Bagong Mabuting Balita, Biblia. Verse 1, Nagkasakit ng malubha si Haring Ezekias. Dinalaw siya ng propetang si Isaias at sinabi sa kanya, ipinasasabi ni Yahweh na ayusin mo na ang iyong kaharian sapagkat malapit ka ng mamatay. Hindi ka na gagaling sa sakit mong yan. Napakahirap naman na magkaroon ng ganitong bisita. Dadalawin ka, hindi ka malang dala ng pinya o melon. Ang dadalin sa'yo, mas masaklap na balita at napakahirap dahil galing pa sa Diyos yung pangungusap. Una, meron ng malungkot na balita, may sakit ang hari, malubha. May mas malungkot na balita dahil halos mamatay siya sa kalubhaan, pero may higit na masaklap na balita, hindi na daw siya gagaling. Propeta pa man din ang may sabi. Kung minsan nararanasan ng ilan na ganito ang uri ng balitang matanggap, deadline, devastating, depressing, nakakapanlumo, nakakapanlambot, nakakalungkot. Verses 2 hanggang 3, humarap si Haring Ezekias sa dingding at nanalangin kay Yahweh. Alalahanin po sana ninyo, Yahweh, na namuhay akong tapat sa inyo. Buong puso ko pong ginawa ang lahat ng bagay ayon sa inyong kagustuhan. At buong kapaitang umiyak si Ezekias. Sino nga ba naman ang gustong bawian ng buhay, lalo't hari ka pa at marami ka namang tinatamasang ginawa?
Ano po ang tugon ni Ezekias sa masaklap na balita na siya'y mamamatay na? Panalangin. Ano ba naman ang pwede mong itugon sa isang ganyang klaseng balita kundi manawagan sa may kapal? Ang tugon pa rin niya, paggunita sa kanyang katapatan kay Yahweh. Kung tayo po datna ng ganitong balita, anong sasariwain natin? Katapatan ba o kataksilan sa Diyos? Yun ang kanyang sinariwa at ang kanyang pangtugon, pananangis. Isang uri ng appeal o uha. Ayon po sa mga matatandang diksyonaryo, ang kahulugan ng uha, Tagalog na uha, ay hindi lang iyak, panambitan, panalangin, pakiusap. Kaya ang mga bata, pag umuuha, hindi lang umiiyak, nakikiusap, nananambitan, nabuhatin, alalahanin, pakainin. Kaya ang tawagan natin sa ministry ng mga bata sa musika, uha. Kasi ang tugtog na kanilang nililikha ay panambitan sa may kapal. Isang uri ng panalangin. Dahil ang tunog po, ang musika, lalo noong unang panahon, ay dasal. Kaya sagrado ang musika, maging ang sayaw. So itong si Ezekias ay umuha sa Diyos. Hindi lang umiyak, nanambitan, nakiusap. Yun ang mga maraming kahulugan ng kanyang pag-iyak. Sa ganitong mga pagkakataon, na dinaratnan tayo ng masaklap na balita, pwedeng mawala ng pag-asa at malumbay o pwedeng manalangin. Kayo na lang ang pipili kung anong gusto ninyong isagot sa mga masasaklap na mga balita. 4 hanggang 6 na berso. Hindi pa nakalalayo si Isias sa gitnang bulwagan ng palasyo nang sabihin sa kanya ni Yahweh, bumalik ka. Sabihin mo kay Ezekias, ang hari ng aking bayan, narinig ko ang iyong panalangin at nakita ko ang iyong pagluha. Kaya pagagalingin kita. Sa 3 araw, makapapasok ka na sa templo. Mabubuhay ka pa ng 15 taon. Hindi lamang yan, ililigtas pa kita at ang lungsod na ito sa kamay ng hari ng Assyria. Ipagtatanggol ko ang lungsod na ito alang-alang sa aking karangalan at sa aking pangako kay David na aking lingkod. Malambot ang puso ng Diyos sa taimtim na panalangin at sa dalisay na pagluha. Lalo ko ang nananalangin at lumuluha ay may ginugunitang kagandahan ng paglilingkod at katapatan sa Diyos sa kanyang nakaraan. Dininig ni Yahweh ang panalangin ni Ezekias. Dinugtungan pa ang kanyang buhay ng 15 taon. Yung deadline nagkaroon ng extension. At hindi lang yun, may dagdag. Binigyan pa siya ng pagtatanggol mula sa kalaban, kaya nakakatiyak siya na yung ipinahiram na dagdag na 15 taon ay hindi mauubos sa digmaan o gulo, kundi tatamasa siya ng katiwasayan. Yan ang masarap na dagdag sa buhay, humaba pero tahimik. Kesa humaba nga ang gulo naman. Malambot ang puso ng Panginoon sa isang pusong malambot din. Maawain ng Panginoon sa maawain din. At dinidinig niya ang dalangin ng kanyang mga lingkod. May isang katotohanan dito na dapat nating suriin. Maaaring magbago ang pasya at ang pakikitungo ng Panginoon at magbigay pa ng dagdag na buhay. Kahit siya na ang nagsabi sa propeta na sabihan mo ang hari na babawian na siya ng buhay. Pansinin na may dahilan naman na tumawad si Ezekias. Siya naman ay nabuhay ng matuwid, matapat at masunurin kay Yahweh, kung kaya't para na ring sinabi niyang, pag pinhabaan pa po ninyo ang aking buhay, itutuloy ko lang naman kung anong aking nasimula na at patuloy na ginagawa sa nakaraan. Kung tayo naman ay nabubuhay sa katigasan ng ulo, sa kasamaan, sa kaguluhan, bakit pa tayo hihingi ng pagpapahaba ng buhay? Para ituloy pa at dagdagan pa ang ating mga kamalian? Para dumami pa lalo ang sukat na ipagsisi? Iba na ang may tanim na mabuti.
Kahit sa buhay natin, iba yung may mabuting tanim. Nagkakaroon ka ng karamdaman, hindi matapos-tapos ang dumadalaw sa iyo, tumutulong. Dahil may tinatanaw. Pero kung minsan ka lang dinalaw, di ka na binalikan, baka kagandahang asal na lang yon. Alang-alang na lang. Sense of duty. Mararamdaman mo naman kung mahal ka, binabalik-balikan ka. At siyempre, ang pagmamahal at pagbabalik-balik sa may sakit ay hindi naman pwedeng iutos. Hindi mo naman pwedeng sitahin ng isang tao, ba't di ka dumadalaw sa akin? Kung tanongin sa'yo, bakit nung malakas ka ba, anong ginawa mo sa akin? Minahal mo ba ako? Dinalaw mo ba ako? Ba't naghahanap ka ngayon ng ganyan? Siyempre, kung ano ang tanim, yun ang ani. Ang nakakalungkot lang, mga kapatid, kadalasan, pagka namulat ang iyong mata na ang dami mo palang hindi magandang tanim, halos parang huli na. Usually, matanda ka na noon o may sakit ka na bago mo malamang wala palang nagmahal sa'yo. Dahil wala ka rin namang minahal din. Walang gustong tumulong sa'yo dahil wala ka rin namang tinulungan noon. Na yung pera mo noon, yung kalakasan mo ay sayong-sayo lang at ang damot-damot mo. Ba't ka ngayon aasa? Naaani ka ng pakwan, wala ka namang tanim. Kaya magandang paalala ang ganitong mga kasaysayan sa Biblia para kahit na may edad na tayo, patuloy tayong magtanim ng mabuti dahil hindi mo alam kung dadagdagan ka pa ng 15 taon. Paano kung mabuhay ka ng 170 years? Kailangan may inaani ka dahil may tanim ka. Hindi naman lahat ng gumagawa ng mabuti sa atin ay dahil tumatanaw lang ng utang na loob. Kadalasan dahil lang mabait sila. Hindi dahil may utang na loob, dahil marami namang may utang na loob sa'yo, hindi naman tumutulong din sa'yo. Kaya mahalaga mga kapatid, huwag tayong maging mayabang pag tayo malakas. Pag tayo'y bata pa, tayo'y may pera pa, dahil hindi naman laging ganon ang kalagayan ng buhay. Mabuti ng mabuti kung kakamatayan mong may pera ka pa rin at malakas ka, paano kung hindi at mabubuhay ka na lang sa awa ng kapwa? Kailangang mabait ang tao. Kailangang mabuti ang ginagawa. Masasarap ang mga salitang binibitawan, hindi masasakit, hindi mapapait, para kung sakasakaling matumba kami, magbango naman sa iyo. Importanteng matuto sa buhay nitong si Haring Ezekias. Isaalang-alang naman natin mga kapatid na bagamat oo ang sagot ng Panginoon sa kanyang dalangin, hindi naman obligado ang Diyos na laging oo ang isagot sa lahat ng dalangin ng lahat ng taong humihingi ng extension. Ang Diyos ay Diyos, siya ang higit nakakaalam ng mas mabuti, at kung sa kabila ng iyong pagtangis, sa iyong pagluhod, at sa kabila ng maganda mo pa ring track record, ay binawian ka pa rin ng buhay nang ayaw mo pa magtiwala sa Diyos. Na sa huli at sa wakas, yung pasya niya ang pinakamabuti. So isaalang-alang na walang katiyakan na laging yes ang tugon ng Diyos. Pero wala namang mawawala sa iyo na humingi, di humingi ka. At kung sakaling ang sagot ay no, salamat pa rin dahil siya ay Diyos. Kung minsan, dahil nga mahal ng Diyos ang isang tao, kaya nga kinukuha na niya ang taong yon ng maaga. Lalo't lalong kung ang tao ay matuwid at gustong iligtas ng Diyos sa napakaraming nakaambang mga panganib sa Kanya, sa napakaraming nakasuotan na maaaring magpahirap sa Kanya. Isaias 57:1. Ang taong matuwid kapag namamatay, walang nakauunawa at walang nakikialam. Ngunit, siya'y kinukuha upang iligtas sa kapahamakan. The righteous are taken away to spare them from disaster. Hindi lahat, pero merong mga ganong kaso na ang mabuti, ang matuwid, sasabihin mo, ba't naman ang daming mamamatay? Siya pa. Bakit naman siya pang mabuti at mabait? Siya pa ang mamamatay. At yung mga hindi, ang haba-haba ng buhay. Meron tayo kumisang ganyan mga comment. Pero meron daw mga mabubuti at maaayos sa taong kinukuha na ng Diyos ng maaga para iligtas sa kapahamakan. May mga pagkakataong mas mahirap ang patuloy pang mabuhay. May mga pagkakataong mas kapakinabangan ang sumakabilang buhay. Pero sino sa atin ang nakababatid kung kailan ang mga pagkakataon na yon? Kung atin lang igigiit ang kagustuhan natin, gusto natin humaba ng humaba ang buhay natin at ang buhay ng mga mahal natin sa buhay,
Pero salamat na lang at Diyos ang nagpapasya. Kasi kung tao ang magpapasya, baka wala nang mamatay. Wala nang sumakabilang buhay. At di na maranasan pa ang humarap sa Diyos ng mukhaan. Ikapitong verso. Pagkabalik ni Isaias kay Ezekias, iniutos niya sa mga katulong ng hari, natapalan ng katas ng igos ang bukol ng hari upang ito'y gumaling. Ginawa nga nila yon at siya'y gumaling. Yun lang naman pala ang kailangan, konting tapal-tapal, gagaling na yung hari. Pero hindi ipinayo ng propeta nung una. Paano ang sabi ng Diyos? Hindi na daw dapat gumaling. Matapos pagbigyan ni Yahweh si Ezekias, doon lang naghatol ng lunas ang propeta. Inuna muna ng propeta yung kalooban ng Diyos, hindi naghatol ng lunas, pero nung sinabi ng Diyos na bubuhayin pa natin ng 15 years, noon pa lang naghatol ng lunas. Kitang-kita natin mga kapatid na ang pagpapagaling ay isang espiritual na gawain, na ang gagaling kailangan muna pagpasyahan ng Diyos na pagalingin. Ang kasunod, yung kilos ng tao. Magpagamot, tapalan, lagyan ng mga lunas. Pero dahil hindi natin lubos na batid ang kalooban ng Diyos, ang ginagawa na lang natin, nagpapagamot na tayo, nanggagamot, nagpapalunas, upang kung yun nga ang kalooban ng Diyos, edi tumalab yung lunas. At kung hindi naman yun ang kalooban ng Diyos, hindi tatalab, but at least we tried because we don't know the will of God. So mabuting i-assume mo na lang, isipin mo na gusto ka ng Diyos pagalingin at magpagamot ka. Pagka hindi nag-work, edi hindi pala yun ang kalooban. Matapos mong gawin ang lahat ng pwede nang gawin. Pero hindi naman pwedeng God's will, gagaling ako, ayaw mo na magpagamot. Kita nyo tong hari? Ang Diyos mismo ang nagsabi, papahabain natin ang buhay, pero ginamot pa rin. Hindi pinagmagikan. Kailangan may gawin kang tama para ka gumaling. Kahit ka may pananalig at kahit Diyos ang may kagustuhan na gumaling ka. Do what is practical. So marapat na ang mga manggagamot, mga nagpapalakas ng katawan ng kapwa, ay maka-Diyos. Sapagkat ang tunay na pinanggagalingan ng lunas ay ang Diyos na Ama sa langit. 12 hanggang 13 verso. Nabalitaan ng hari ng Babylonia na may sakit si Ezekias, kaya sinulatan niya ito at pinadalhan ng regalo. Ang mga sugo ni Merodach-Baladan, ang hari ng Babylonia, ay malugod namang tinanggap ni Ezekias. Ipinakita pa niya sa mga ito ang kayamanan ng kanyang kaharian. Ang mga pilak, ginto, pabango, mamahaling langis, ang kanyang mga kasangkapang pangdigma at lahat ng nasa kanyang taguan. Wala siyang hindi ipinagmalaki sa kanila. Ang Babylonia po ay isang laging malaking banta sa Israel. May dalawang malaking imperyo, ang Babylonia at ang Assyria, na lagi nang kumakain sa mga maliliit na mga kaharian sa kanilang paligid. At ganito na lang ang laging pangamba ng mga Israelita na sila'y sakupin ng aliman sa dalawang bansang ito. Kung tutuusin, mali ang ginawa nitong si Haring Ezekias. Nagpadala ng sulat yung malaking hari at may regalo dahil siya may sakit. Ano naman ang malay niya kung mga pinagmamanmanan lang siya at ini-espiya kung talagang habang mahina ang kalagayan niya at pwede na siyang salakayin. Ang ginawa naman niya, hindi lang niya ipinakita lahat ng kayamanan niya na maaaring pagnasaan ng imperyo ng Babylonia. Ipinakita pa niya ang taguan niya ng mga armas, kaya tuloy na ka-inventaryo yung kanyang mga kapitbahay na kaharian, kung ano mga lihim niya. Hindi magandang bagay. Nagmalaki. Kita nyo, humaba ang buhay, nagkaroon pa ng pagkakataon tuloy gumawa ng ganito. Maaring nabola siya o nagpasikat siya. Gusto niyang ipakita kung gaano siya kayaman. Pero bakit mo ipapakita ang yaman mo? Kung pag nasaan ng mas malakas sa kapitbahay, kung agawin. Di ba? Kaya yung mga magaganda asawa, lagi nyo yung mga ipinagdi-display, mabuti patakpan ng mantel yan para hindi pag nasaan ng mga kapitbahay. Di ba? Hindi ka laging display ng display. Mga hikaw mo ang ganda-ganda, display ka ng display. Pinagpaplanuhan na kung paano ka agawan. Naging indiscreet itong hari na ito, nawalan siya ng bait. Kaya naman, hindi nagustuhan yon ng propeta. 14 hanggang 15 verso. Pagkatapos, nilapitan siya ng propetang si Isaias at tinanong,
Taga saan ba sila? At ano ang sinabi nila sa iyo? Galing sila sa isang malayong lupain, sa Babylonia, sagot ni Ezekias. Ano ba ang nakita nila sa iyong palasyo? Tanong uli ni Isaias. Ipinakita ko sa kanila ang lahat ng narito. Wala akong inilihim, sagot ni Ezekias. So inusisa ng propeta ang hari. Dapat nating pansinin na ang tinig ng propeta ay para sa pagtutuwid, hindi para sa pambobola sa hari. Ang mga religious leaders ay dapat pumupunta lang sa palasyo upang paalalahanan ng namumuno kung sa mga kamalian. Hindi para makipag-party, hindi makipagkainan at makipagpalagay ang loob dahil mawawalan sila ng prophetic voice o yung tinig ng sugo ng Diyos. Hindi ka dapat tumatanggap ng mga regalo mula sa hari, hindi ka dapat kumakain sa kanyang hapagkainan dahil baka mawalan ka ng lakas ng loob na sumalungat kung kailangan. So nagpakita ng disapproval, hindi sang-ayon itong propeta sa ginawang pagdidisplay ng hari ng kanyang mga kayamanan. 16 to 18, sinabi ni Isaias, pakinggan mo itong pinasasabi ni Yahweh. Darating ang araw na ang lahat ng nasa palasyo mo, pati ang tinipong kayamanan ng iyong mga ninuno ay dadalhin sa Babylonia. Walang maiiwan dito. Pati ang ilan sa iyong mga anak na lalaki ay kukunin at gagawin mga eunuko sa palasyo ng hari ng Babylonia. Ang mga eunuko po ay mga lalaking kinakapon habang bata pa lang para maglingkod sa mga babae sa loob ng palasyo ng hari. Para hindi sila maging threat, kinakapon sila. Sabi, dahil ipinakita mo lahat ng ipinakita mo makukuha, higit pa dyan, pati yung mga inipon ng yung mga ninuno, dadalhin sa Babylonia. Hindi nagdahan-dahan ng propeta. Ang ginawang pagmamalaki ni Ezekias ay magkakaroon ng masaklap na bunga. Maraming henerasyon ang madadamay dahil sa kamalian na yon. So hindi ba, tama naman sanang nabawian na siya ng buhay. Siya na lang sana ang nabawian at hindi na lahat ng madadamay. Pero hindi natin lubos na nauunawaan ng hiwaga bakit pinagbigyan ng Diyos. Pero kita nyo ng pinagbigyan, nagkaroon lang ng pagkakataong gumawa na mali. Kung minsan ang paghaba ng buhay ay nauuwi lamang sa pagdami ng kamalian at pagdurusa. So hindi lamang yung mga matutuwid ang inililigtas ng Panginoon sa kapahamakan at kinukuha, maaaring meron ding mga dahil sobrang liko, kinukuha na sa kapakanan ng mga maiiwan na mas titino ang buhay kung wala na itong mga liko na ito. Kaya habang tumatanda, habang mas humahaba ang buhay, dapat mas tumatalino, mas bumabait, mas tumatahimik. Habang pinahahaba ng Panginoon ang ating buhay, dapat nababawasan ang mga kamalian, ang mga kadaldalan na walang katuturan, ang mga pagbibitaw ng mga salita na nagpapalayo ng loob sa kapwa, ang mga pagkainggit, pagkamuhi, pagkagalit, ang paglikha ng mga gulo, dapat hindi na yan ginagawa, lalo't matanda na ang tao. Ang pagtanda ay regalo ng Diyos para magkaroon ka ng oras na magbulay-bulay sa mga kamalian at magkaroon pa ng pagkakataong ituwid ito. Isang malaking pribilehiyo na pahabain ng Diyos ang ating buhay. Huwag nating ipagreklamo yon. Ang dapat lang, maisip natin, ano ba ang gusto ng Diyos na gawin ko at pinapahaba pa ang buhay ko? Maaring may mga ugali tayong dapat ituwid. Maaaring may mga kamalian tayong dapat ihingi ng tawad sa Diyos at sa kapwa. Maaaring dahil sa ating edad ay may impluwensya tayo sa ating mga pamilya, mga anak, mga apo, mga pamangkin, mga kapatid. Dahil ikaw ay matanda, gagamitin mo ang impluwensyang iyon para pagkasunduin ang mga nagkakagalit. Hindi yung kasama ka pa sa kagalitan. Kasama ka pa sa kampi-kampi. Kailangan ang matanda, neutral, walang kinakampihan para pwede siyang referee. Pinapahaba ang buhay para maituwid ang liko. At kung may ginagawang tama, maipagpatuloy pa yon. Regalo bawat sandali, huwag tayong makialam sa Diyos.
Merong isang tayong senior member na sumama na sa Panginoon, ilang taon na ang lumipas. Nung dinalaw ko dahil may karamdaman, sabi ko, "Inang, ano bang gusto niyo ipanalangin natin sa Panginoon?" Gusto ko po, Pastor, sana kunin na ako ng Diyos. Sabi ko, "Pakilinaw-linaw niyo nga ang inyong dalangin. Gusto niyo nang mamatay?" "Opo, Pastor, gusto ko nang mamatay kasi wala na naman akong gagawin eh. Wala na akong project sa buhay. Nalulungkot lang naman ako, may karamdaman pa ako. Abala ako sa mga nag-aalaga sa akin. Wala naman kaming pera. Di ba mabuti na ring mamatay?" "Tiyak niyo, Inang. Ngayon lang ako nakakita na dumating ako, ang hinihiling na prayer wakasan ng buhay." "Tiyak niyo?" "Tiyak na tiyak po." Tanungin natin ang mga anak niyo kung payag. Nagpayagan naman yung mga anak. So kung gusto na ni Inang sumama sa Diyos, papayagan niyo na ba? Kung gusto na po niya, sige po. Sabi naman ng mga anak. Hindi ko alam kung napakamagalang nila o talaga lang yun na ang nakikita nilang pinakamaganda para sa kanilang ina. "O Inang, payag daw po ang mga anak nyo, mananalangin na tayo." O kapit-kapit kamay. "Diyos ko, kunin mo na po si Inang." Yun ang gustong dalangin di pagbigyan, di ba? Hindi naman kinuha agad. Lumipas ang ilang araw, nakatanggap ako ng mensahe. Sabi daw ni Inang, baligtarin ko muna ang panalangin. Pahabain muna ang buhay dahil dumating yung anak niya nasa abroad. Mahal na mahal siguro tong anak na to, gusto pa mag-enjoy. O sige, baligtaran. Diyos ko po, erase. Delete in Jesus' name. Pahabain niyo pa ang buhay ni Inang. O di humaba ang buhay. Mamaya, nakatanggap na naman ko ng mensahe. Sige na daw po, go na uli. O di Diyos ko, kunin niyo na po siya. Buti na lang hindi nalilito ang Diyos sa pagbabago-bago ng isip nating lahat. So sa makatuwid, kinuha na nga ng Panginoon at nanahimik na si Inang. Pero hindi para sa atin ang pangunahan ng Diyos, para wakasan ang buhay natin. Nasa atin, nahilingin na pahabain yun, natural, kasi binigyan tayo ng buhay, gusto na ng Diyos, alagaan natin yung bigay niya. Pero nasa Kanya kung kailan naman tayo lalagutan ng hininga. Gaano ba naman kahirap sa Diyos na lagutin yun kung gusto niya? Kailangan pa bang hanggang doon, pakialaman pa natin siya? Habang binibigyan ka pa ng oras, may ipinapagawa pa. Ang kailangan lang, linawin natin kung ano yun, para hindi tayo nakakadama na parang wala na tayong katuturan, wala nang halaga pang mabuhay dahil alam ng Diyos kung dapat na. Ang sikapin nating alamin, ano pa ang pwedeng gawin habang nabubuhay. Balik tayo sa kwento. 20 hanggang 21 verso. Ang iba pang ginawa ni Ezekias, pati ang pagpapagawa ng tipunan at daanan ng tubig papunta sa lungsod, ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Juda. Namatay siya at inilibing na kasama ng kanyang mga ninuno. Ang anak niyang si Manases ang humalili sa kanya bilang hari. So may mabuti namang nagawa si Ezekias sa naging paghaba ng buhay. Nagpagawa siya ng daanan ng tubig mula sa labas ng lungsod papasok sa loob, sa ilalim ng lupa, para kung sakasakaling kubkubin sila ng mga kalaban, paligiran sila, ay ang water supply ay hindi malagot. So nasulat naman na nadagdag sa kanyang mga accomplishments. Dapat bawat oras na idinadagdag ng Diyos sa ating buhay, tumatalino tayo at gumagawa ng tama. Sabi ng mga awit, 10 at 12. Dahil itong buhay namin maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Teach us to number our days, so we may do the right thing. So gugulin ang panahon sa tama at mainam na gawain. Habang pumipintig pa ang puso, hindi pa huli ang lahat kahit marami na tayong nagawang mali. Mas lalong dapat tayo magpumahog na ituwid ang liko, itama ang mali, paliwanagan ang madilim.
Liban na lang siguro tayo'y wala sa sarili at baliw, alam naman natin yung mali sa tama. Tigilan ang paggawa ng mali. At kadalasan ang dapat unang pigilin, ang dila, ang bibig sa pagsasalita ng mga di dapat bigkasin. Mga salitang nakakasakit ng kapwa, mga salitang yabang na kunwari habang sinasabi mo para ang yabang mo may kapangyarihan kang sabihin yon, pero yung sinasabihan mo naman ay lihim na namumuhi sa iyo. Panalo ka ba nun o talo? Dapat alam mong talo. Huwag aksayahin ang oras. Ano ang pag-aaksaya ng oras? Paglikha ng mga kalaban, paglikha ng gulo. Anong mapapala mo doon? So matapos ang palugit, sumakabilang buhay din naman si Ezekias. Leksyon. May palugit o wala, magwawakas pa rin ang buhay sa mundo. So, kung kaya natin, sikaping magkaroon ng mahabang buhay. Palusugin ang sarili, gamutin ang karamdaman. Pero wala naman ito sa kamay at kapangyarihan ng tao. Kaya anong dapat gawin? Gawin na lang na makabuluhan ang buhay. Ang buhay kahit na maiksi, kung makabuluhan, daig pa ang mahaba na wala namang katuturan. Habang binubuhay pa ng Diyos, mabuhay. Huwag kasaming subakabilang buhay. Gawing kapakipakinabang ang bawat dagdag na panahon. Magpakatalino. Ayusin ang buhay, ang pamilya, ang kabuhayan, ang relasyon sa Diyos at sa kapwa. Magmisyon. Hindi tama na nagre-retire ang tao sa paggawa ng mabuti at mabunga kahit may edad na. Walang tigil. Meron pa nga akong kilala, 80 years old na, nagtatanim pa ng mangga. Sabi ko, kung natural lang po ang mangyayari sa haba ng ating buhay, maaaring hindi na kayo umanin yan. Sabi, ang mga apo ko, di aani. Hindi tumitigil ang paggawa ng mabuti kahit may edad na. Gugulin ang panahon sa panalangin kung sakaling ang katawan mo'y hindi malakas. Ayan naman ang isip mo, meron bang paralysis, meron bang sakit na pwedeng magtali sa isip? So kahit ka nakahiga, pwede ka manalangin. So ubusin mo. Araw-araw lang ipanalangin mo bawat miyembro ng iyong pamilya. Meron namang mga may edad na inip ako. Ano po bang ginagawa niyo sa araw-araw? Tumingin sa kawalan. Nakakainip nga yan. Bakit hindi niyo ipanalangin lahat ng kilala niyo? Pag Lunes, ipanalangin niyo lahat ng kapitbahay, isa-isa, pangalan talaga. Pag Martes, ipanalangin niyo lahat yung mga kamag-anak niyo sa father side. Miyerkules, sa mother side. Huwebes, lahat ng mga anak niyo, apo, pamangkin. Di ba? Biyernes, ang lahat ng mga taga-church o mga kung saan-saan. Sabado, ipanalangin niyo ang China, ang India. Hindi kayo mauubusan na magagawa, hindi kayo dapat mainip. Kung tama ang paggugol ng panahon. Ang dami nga nating dapat ipag-pray, kulang ang oras. Isipin ninyong napakalaking ministry, kung lahat ng mga taong medyo mahina ang katawan, may karamdaman, may edad, hindi masyadong makapagagalaw, mananalangin, kahit hindi sila sama-sama ang katawan, magkalakip-lakip ang mga panalangin nila sa himpapawid, napakalaki nilang hukbo. A real army. There is so much to do in this life. So gawing makabuluhan ang buhay. At kung di man madagdagan ang mga taon, dagdagan man lang ang halaga ng bawat sandali. Yung konting sandali na ginugol sa maganda, mas matimbang kaysa maraming taon na ginugol sa kawalan. Huwag sayangin ang mga araw sa kawalang bahala. Lalo namang huwag sayangin ang mga araw sa galit at pakikipagkagalit. Sayang. Laging magtanim ng mabuti. Para sa sarili, kahit para sa mga apo. Hindi ang haba ng buhay ang mahalaga, kundi ang katuturan nito. Ang buhay ng Panginoon dito sa lupa, 33 years lamang. Ang buhay ni Jose Rizal, halos ganon din lang. Ang buhay ni Andres Bonifacio, halos ganon din lang.
ang buhay ni General Del Pilar, Gregorio Del Pilar, higit na maiksi kaysa ron. Maraming maiigsing buhay, pero napakahaba ng anino na hanggang sa atin ay nakaabot. Marami namang kahahabang buhay, parang tanghaling tapat, yung anino nasa tapat lang ng kanilang paa kasi wala namang mabuting pinaggagawa. So kumilos na parang may taning ang buhay. I'll tell you a secret, which should not be a secret. Lahat tayo may taning, hindi lang natin alam. Sasabihin, nung isa, ba't ka umiiyak? Tinaningan na po ang nanay, 6 na buwan. Siya lang ba may taning? Opo, may taning ka rin. May taning din ako. Baka nga mauna pa tayo, hindi natin alam. Lahat may taning. So huwag ka na maghintay na taningan ka ng ospital para ka makipagkasundo sa mga kagalit, para ayusin ang buhay. Dahil lahat may taning. We all have a date with death. And it's a date that we don't know kung kailan darating. Kaya dapat lagi ka nalang handa. At para hindi ka mapuspos ng panghihinayang at pagsisisi, pag dumating yon, punuin mo na lang ng kahulugan, ng kagandahan ang buhay mo habang hindi ka pa tinatawag. Maging masunurin sa Panginoon, maging mabunga, maging maibigin. Pagka nakaburol ka na, pag inililibing ka, pag dinadalaw ka sa iyong puntod, ang maaalala ng mga tao kung paano ka naging maibigin. Paglingkod sa Diyos sa abot kaya. At huwag nang magyabang, lalo matanda na, hindi na bagay. Yung matandang hindi na makatayo, hindi na makalakad, kung magsalita pa, akala mo kung sino, hindi na bagay. Dapat magpakumbaba tayo. At huwag na tayo humintay ng pagtanda para magpakumbaba, agahan na. Matuto na tayo sa mga kamalian o mga nauna. Sa amin ng mga ngaral, 11:8, kung ang tao'y mabubuhay ng matagal, dapat niyang igalak yon. Pero ipinagpatuloy din niya na alalahanin na darating ang panahon ng kadiliman. So dapat ding paghandaan. Ang buhay, mga kapatid, ay pahiram lang na may kapal. Lasapin ang sarap habang may pagkakataon. Gumawa ng mabuti habang kaya. Pagdating ng sandali ng paglipat sa kabilang buhay, magpasalamat para sa mga nahiram na yugto ng buhay sa daigdig. Ipagpasalamat ang hiram na buhay, pati ng mga minamahal natin. At kung tinatawag na ng Panginoon para sa makabilang buhay, kahit gaano natin kamahal, maluwag na bitawan ang yumao upang siya naman ay maakay ng may kapal tungo sa kabilang buhay. Kung ang may bigay ng buhay na Diyos ang nagpasyang bawiin na ito, sino tayo para ipagkait ang mga mahal natin sa buhay? Paluwagin natin ang dibdib nung aalis, paluwagin din natin ang mga dibdib natin. Payapain ang loob at matiwasay na tanggapin ang paanyaya ng Diyos na bumalik na sa Kanya. Pero tandaan, pwede namang tumawad. Kung yun ang ibig nyo, tumawad. Kita niyo ito sa Ezekias, pinagbigyan. Pero tandaan lalo, na tumatawad lang naman tayo. Nandoon sa Diyos ang pasya kung pagbibigyan tayo o hindi. At hindi man tayo pagbigyan, magpasalamat tayo. Dahil kahit konti, nakahiram tayo ng buhay. At kahit konti, pinahiram tayo ng Diyos, ng magulang, ng anak, ng asawa, kaibigan, kapatid, pasalamat sa Diyos. Huwag nating paitan ang ating damdamin kung binabawian ng buhay ang isang nilalang. Dahil sa Diyos naman siya uuwi. Kalamayin ang loob, payapain ang isip, dahil lahat tayo mayroong deadline. Lahat tayo mayroong taning. Ama namin sa langit, dalangin namin na matanggap namin ng maluwag sa loob ang inyong kalooban, kahit hindi ito ang gusto namin. Tablanawa kami, Panginoon, sa kalalim-laliman ng aming puso ng mga salitang aming pinag-aaralan.
maging tahimik ang aming puso, payapa na humarap sa inyo, o ipagkaloob ang mga mahal naming kung kukunin nyo na sila. Subalit sa sandaling ito, O Diyos, sino man sa mga kapatid na narito ngayon o nakikinig, ang may karamdaman, tinaningan, o kaya may mahal sa buhay na nataningan o karamdaman, ayon sa aming makitid na isip, ayon sa aming pansariling pananaw, humihingi kami ng extension, palugit. Loobin mo, Panginoon, ang mga narito ngayon na may mga karamdaman o tinaningan ay humaba pa ang buhay. Kung ito'y inyong loloobin, itong aming panalangin. Yan din ang panalangin namin para sa mga minamahal namin at sa bawat isa sa aming hindi naman alam kung kailan ang darating na panahon para sa amin. Habaan niyo pa nawa, Panginoon. Bigyan niyo pa kami ng mas maraming oras para magbago, para magpakabanal, para maging matuwid. Dagdagan niyo pa ang pahiram na sandali para maituwid namin ang liko, maitama ang mali, at makapagtanim pa kami ng magagandang bagay na di man kami ang umani ay aanihin ng iba. Dalangin namin, Panginoon, na ang buhay namin ay patuloy ninyong bigyan ng kahulugan at ipakita niyo sa amin kung paano ito magaganap. Samantala, Panginoon, lalong-lalo sa mga bagong-bagong naninimdim, mga nangulila at mga nalulungkot dahil may sumakabilang buhay na mahal sa buhay, bigyan niyo kami ng ginhawa ng kalooban. Bigyan niyo kami, Panginoon, ng kagalingan ng mga sugat ng aming puso. Turuan niyo kaming tanggapin ng maluwag sa dibdib ang inyong kalooban, maging sa mga kinuha niyo na at kukuhanin pa rin. Turuan niyo kami, Panginoon, na pahalagahan ang bawat sandali, dito man sa lupa o doon sa kabilang buhay. Salamat sa mga paalala niyo, salamat sa pagpapaliwanag at sa lakas ng loob na hinuhugot namin mula sa inyong mga kamay. Pagbulay-bulayan pa natin, mga kapatid, ang mga aral ng ating binasang kasaysayan at sa ilang saglit ng katahimikan, manalangin sa Diyos ayon sa inyong kalooban. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang Mga Taning at Palugit. Kung aking marinig, banayad mong tinig, paligid may dilim, sa pag-asa'y hitik. At kung sa panahon ba ng kasiyahan, walang pagkalimot, dalay pasalamat. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyo kabutihan, buhay ay nakamtan. Pupurihin ka magpakailan pa man, aking Diyos. At kung magkaminsan di ka maramdaman, sa puso ko'y tiyak
ika'y naririyan kahit sa dulo man itong aking buhay. Ika'y aking lakas, hindi mangangamba. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyo kabutihan, buhay ay nakamtan. Pupurihin ka magpakailan pa man, aking Diyos. Bawat yugto sa aking buhay, laging laan iyong gabay. Sa piling mo may tagumpay. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyo kabutihan, buhay ay nakamtan. Pupurihin ka magpakailan pa man. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyo kabutihan, buhay ay nakamtan. Pupurihin ka magpakailan pa man, aking Diyos, aking Diyos, aking Diyos. Saan galing ang salitang kundiman? Yung kundiman naging generic name para sa mga isang uri ng musikang Pilipino na usually yan ay hinuhugot talaga sa kaluluwa yung tunog at talagang matatouch ka. Halimbawa, ang bayan ko is a form of kundiman. Pag kami kundiman kasi napapaiyak ka, kinakanta mo pa lang kasi talagang galing sa kaluluwa mo yung musicality. Ngayon, yung kundiman na yan ay isa sa mga phrases na laging inuulit ng mga nanghaharana ng araw. Sinasabi lang, kundi man ako karapat dapat ibigin, kundi man ako magandang lalaki, kundi man ako mayaman, ay tapunan mo man lang at palimusan ng kahit konting pagtingin. So yung pagsasabi ng kundi man ay isang pagpapahayag ng ating kababaang loob. Hindi tayo presumptuous, we're always self-effacing,
At nadidinig ng mga pare sa kanilang mga konbento yung mga word na phrase na kundiman na laging inaawit ng mga Pilipino. Kaya ang tawag nila, ano ba yung kundiman na yan? Arestuhin ang iingay-ingay yung nagkukundiman. So naging tawag na yun sa uri ng isang katutubong musika natin. Hallelujah! Ating maghiwalay ang kadakilaan ng Panginoon. Purihin ka, O Yahweh! Sambahin ang inyong ngalan. Sa lahat ng tao ng daigdig, ang iyong pangalan. Mabuhay ang Diyos! Hallelujah! Mabuhay ka, O Yahweh! Kalima kami sa banal niyong diwa. Pag-ibig niyo'y ipagbubunyig ng buong sigla. Ating ialay itong awit sa Diyos Ama. Ihayag ang ligayang nadarama. Isigaw sa lahat ng bansa. Hallelujah! Hallelujah!
aking paniwalaan ay ikaw. O Diyos, ang kailangan ko'y iba yung lakas upang di ko natahakin ligaw na landas sa pagpaparot parito. Sa ulat bagyo'y hindi magbabago. Katapatan ko, ang alay ko, Panginoon. Katapatan ko, sa'yo'y panghabang panahon. Kahit minsan na tiwala ko'y di kukupas, katapatan ko, panatiliin mong wagas. Sa pagpaparot parito, sa ulat bagyo'y hindi magbabago. Katapatan ko, ang alay ko, Panginoon. Katapatan ko, sa'yo'y panghabang panahon. Kahit minsan man tiwala ko'y di kukupas, katapatan ko, panatiliin mong wagas. Panatiliin mong wagas. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!